May kumalabit sa paa ko. Akala ko panaginip, hanggang may narinig akong boses, mahina, galing sa ilalim ng kama. Tumingin ka sa salamin. Tumayo ako, nanginginig. May maliit na salamin sa aparador ko, sa tabi ng kama. Sinilip ko ang sarili ko roon, pero hindi lang sarili ko ang nakita ko. Nandoon siya, sa likod ko. Hindi na siya sa bintana, hindi na sa labas, nasa loob na siya ng kwarto. Kinabukasan, wala akong sinabi. Pumunta ako sa simbahan, nagpabasbas ng kwarto, nagdasal gabi-gabi, pero hindi siya umaalis. Sa halip, palapit siya ng palapit. Habang naliligo ako, may aninong dadaan sa likod ng salamin. Habang kumakain kami, may malamig na hininga sa batok ko. Minsan, nakikita ko siyang nakaupo sa tabi ni Mama habang kumakain kami. Hindi nila siya nakikita, pero ako, kita ko siya. Minsan, nagtanong ako kay Lola kung may namatay ba sa kwarto ko. Tahimik lang siya, tumingin lang sa akin. Pagkatapos ng ilang segundo, ang sabi lang niya, hindi lahat ng umaalis, tuluyang umaalis. Ngayon, hindi na ako natatakot. Sanay na ako. Nandito lang siya sa tabi ko habang binabasa ko ito. At habang binabasa mo rin ito ngayon, tumingin ka sa paligid mo. Dahil minsan, hindi mo na kailangang tumingin sa bintana, nasa loob na siya.